GMRC 4, Quarter 2, Week 3. Matatag Curriculum. Layunin na isa sa buhay ang pagiging mapagpasensya sa pamamagitan ng angkop na pananalita at pagtugon sa kapwa ng may pagsasaalang-alang sa damdamin ng kapwa. Natutukoy ang mga aral na natutuhan mula sa pamilya kaugnay ng maayos na komunikasyon sa kapwa, na ipaliliwanag na ang pamilya bilang pinagmumulan ng maayos na komunikasyon sa kapwa ay nakapaglilinang ng mga angkop na gawi o pagtugon sa pakikipag-ugnayan ng mga kasapi nito sa ibang tao, na ilalapat ang mga natutuhan mula sa pamilya kaugnay ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Para sa nilalaman, pamilya bilang pinagmumulan ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Kahalagahan ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Epekto ng teknolohiya sa komunikasyon ng pamilya. Mga pansariling paraan sa pagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya at kapwa. Para sa unang araw, balik-aral. Balikan ang mahahalagang kaalaman na natutuhan sa nakaraang aralin at sagutin ang sumusunod na tanong. Ano ang mga tungkulin o gawain ng bawat miyembro ng pamilya? Kabilang ang tatay, nanay, ate, kuya, at ako. Ano ang epekto ng pagtupad sa mga gawain ng pamilya? Paano nagkakaroon ng pang-unawa ng mga tungkulin sa pamilya ng may kahusayan? Atin na itong sagutan. Ang pagtupad sa mga gawain ng pamilya ay nagpapalakas ng samahan, nagtuturo ng responsibilidad, at nagtataguyod ng pagkakaisa sa bawat miyembro. Paano nagkakaroon ng pag-unawa ng mga tungkulin sa pamilya ng may kahusayan? Tama, nagkakaroon ng pag-unawa ng mga tungkulin sa pamilya ng may kahusayan sa pamamagitan ng malinaw na komunikasyon, tamang pamamahagi ng gawain, at pagtutulungan. Dahil maayos ang komunikasyon sa pamilya, na ipatutupad ang mga gawain o tungkulin ng may kahusayan. May masusing organisasyon, masusing pakialam, lifelong skills, masusing pag-aalaga, malasakit sa kapwa, at masayang pamilya. Mahalaga ang maayos na komunikasyon upang lubos na magkakaintindihan at walang kalituhan. Ang maayos na komunikasyon ay nagdudulot ng positibong relasyon at pagpapahalaga sa isa't isa. Para sa susunod na aktibidad, ito ay pinamagatang hanap sarili. Basahin ang sumusunod na mga pahayag. Ilagay ang check sa ilalim ng hanay na pinakamainam sa iyong sarili. Una, napakahalaga sa akin ng aking pamilya. Ang mga magulang ko ay nagbibigay oras upang alamin kung ano ang nangyari sa araw ko. Sa bahay, binibigyan ng atensyon ang aking mga kwento. Ako ay nakapagsasabi ng aking damdamin at ideya sa pamilya. Ako ay may positibong pananalita. Ilagay na ang check sa hanay ng palagi, minsan, o hindi kailanman. Pang-anim, iginagalang ko sa salita at kilos
kahit sino ang kausap ko. Mahalaga sa akin ang maayos na pakikitungo. Bilang isang mag-aaral, ang layunin ko ay matutong makihalubilo sa iba't ibang tao. Binibigyang pansin ko ang pakikipag-usap sa tao na maging magalang at hindi makasakit. Sa pamilya ko nakukuha ang aking pananalita. Mag-isip, magpares, magbahagi. Mga panuto o gabay. Ang gawain na ito ay pandalawahan o dyad activity. Sa pamamagitan ng gawain, sagutin ang mga tanong. Una, isipin o think. Paano kayo mag-usap-usap sa pamilya? Ikaw at ang iyong magulang, ikaw at mga kapatid, ikaw at mga lolo at lola, ikaw at mga magulang. Ano ang nararamdaman mo kapag pinagsasabihan ka ng mga magulang mo dahil sa nagawang mali? Sa iyong palagay, paano ito nakaapekto sa iyong pakikisalamuha sa kapamilya at sa ibang tao? Kapareha o pair. Ibahagi sa kapareha ang naging kasagutan sa mga tanong. Tiyakin na pareho kayong nagbahagi ng inyong kasagutan. Batay sa iyong ibinahagi sa isa't isa, kilalanin ang mga positibong epekto ng bukas at maayos na komunikasyon sa pamilya. Ibahagi o share. Ibahagi sa klase ang nabuong kasagutan ng magkapareha. Para sa paghawan ng mga salita, narito ang panuto. Punan ang nawawalang letra upang mabuo ang salita. Una, ang pagpapalitan ng mga saloobin, ideya at damdamin sa isa't isa. Pangalawa, ito ang pinakamaliit at pinakamahalagang unit ng lipunan na binubuo ng isa o dalawang magulang at kanilang mga anak. Pangatlo, ang kakayahang maghintay at magtiis sa palitan ng mga mensahe upang matiyak na ang bawat partido ay lubos na nauunawaan at makakonek sa usapan. Para sa ikalawang araw, kahalagahan ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Ano ang komunikasyon? Tama! Ang komunikasyon ay isang proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng verbal at di-verbal na pamamaraan. Tingnan ang ilustrasyon ng interpretasyon sa kahulugan ng mensahe. Sa ilustrasyon, may mensahe, may nagpadala ng mensahe, may tumatanggap ng mensahe, at may feedback. Ang komunikasyon ay ang proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng verbal o di-verbal na paraan, kabilang ang pagsasalita o oral na komunikasyon, pagsulat at grapikong representasyon, tulad ng infographics, mapa at chart, at mga senyas, signal at kilos. Sa simpleng sabi, ang komunikasyon ay tinatawag na paglikha at pagpapalitan ng kahulugan. Inilarawan ni James Carey, isang kritiko at teoristang media, ang komunikasyon bilang isang simbolikong proseso kung saan ang realidad ay nililikha, pinananatili, inaayos at binabago. Ayon sa kanya,
itinataguyod natin ang ating karanasan sa iba't ibang tao sa pamamagitan ng pagsusulong ng ating realidad. Narito ang mga bahagi ng komunikasyon. Para maunawaan ito, sa anumang komunikasyon, mayroong nagpapadala at tumatanggap ng mensahe at interpretasyon ng kahulugan. Ang tumatanggap ay nagbibigay ng feedback sa nagpapadala ng mensahe, pareho sa panahon ng pagpapadala at pagkatapos nito. Ang mga signal ng feedback ay maaaring maging verbal o di-verbal, tulad ng pagtango sa pagsang-ayon o pagtingin palayo at paghinga o iba't ibang galaw. Mayroon ding konteksto ang mensahe, ang kapaligiran kung saan ito ibinibigay at potensyal na ingay o sagabal sa pagpapadala o pagtanggap nito. Kung nakakakita ang tumatanggap sa nagpapadala, maaari niyang makuha hindi lamang ang nilalaman ng mensahe, kundi pati na rin ang di-verbal na komunikasyon na ipinapakita ng nagpapadala. Mula sa kumpiyansa hanggang sa kaba, profesionalismo hanggang sa pagiging kampante. Kung naririnig ng tumatanggap ang nagpapadala, maaari rin niyang makuha ang mga senyas mula sa tono ng boses ng nagpapadala tulad ng diin at damdamin. Focus, basa. Basahing mabuti ang maikling sanaysay at pagkatapos ay sagutin ang ibinigay na mga tanong. Kahalagahan ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Hinangog mula sa pinoycollection.com. Gaano man kahirap, importante sa isang pamilya na magkaroon ng maayos na komunikasyon. Ang pamilya ang pundasyon ng matibay at maayos na bansa. Kaya't marapat lamang na mapagtibay sa pamilya ang mga pangunahing katangian ng matibay at matatag na ugnayan. Kabilang sa mahalagang papel ng pamilya ang paglinang ng mga angkop na gawi at pagtugon sa pakikipag-ugnayan ng mga kasapi ng may pagsasaalang-alang sa damdamin ng kapwa at pagiging mapagpasensya nito sa ibang tao. Ito ay isang pangunahing yugto sa pagpapalaganap ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Narito ang mga pangunahing papel ng pamilya sa aspektong ito. Una, maging mabuting halimbawa. Ang mga magulang at nakatatandang kasapi ng pamilya ay dapat magpakita ng mabuting halimbawa o maging modelo para sa mga nakababatang kasapi ng pamilya sa pagpapakita ng respeto, pag-unawa at tapat na pakikipag-ugnayan sa loob ng pamilya at sa kapwa. Pagtuturo ng pamilya. Ang sariling kilos at gawin ng mga magulang tulad ng pagiging isang mabuting tagapakinig, pagbibigay respeto sa ideya o kausap, pagpapanatili ng malumanay na tono sa pakikipag-usap lalo na sa gitna ng maemosyong usapin, pagpapanatili ng maayos at angkop na mga salita at emosyon sa pagsasaayos ng mga alitan o hindi pagkakasunduan, pagiging espesipiko at nakabatay sa isyong paliwanag, at pag-iwas sa personal na kahinaan ng kausap sa pagpapaliwanag ay mahalagang bahagi sa pagtuturo sa mga kasapi nito ng mga kasanayan sa responsableng pakikipag-ugnayan. Sumunod, suporta at pag-unawa ng pamilya. Ang pamilya ay dapat maging isang lugar kung saan masusumpungan ng mga kasapi ng pamilya ang suporta, pag-unawa, pagpuna ng may malasakit at pagtutuwid ng may pagmamahal sa anumang mga issue o problemang kinakaharap ng sino mang kasapi ng pamilya.
Ang mga kasapi ng pamilya ay dapat magtulungan upang malutas ang mga isyu at pagkakamaling nagaganap sa loob at labas ng tahanan. Sumunod ay pakikisalamuha ng pamilya. Ang pamilya ang nagbibigay ng pagkakataon sa mga kasapi nito na masanay sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao sa pamamagitan ng pag-organisa ng mga aktibidad o pagsasama-sama na nagpapalaganap ng pag-unawa at pagkakaisa sa komunidad. Narito ang mga tanong. Bakit kailangan maging modelo at mabuting halimbawa ang mga nakakatandang kasapi sa pamilya? Magaling! Kailangang maging modelo at mabuting halimbawa ang mga nakakatandang kasapi sa pamilya upang magabayan ang mga nakababatang miyembro sa tamang asal at mabuting gawi. Paano naimpluwensyahan ang nabubuong karakter at personalidad ng mag-aaral dulot ng maayos na komunikasyon sa pamilya? Tama, naimpluwensyahan ang karakter at personalidad ng mag-aaral sa pamamagitan ng positibong pag-uugali, tiwala sa sarili, at pagkakaroon ng tamang pananaw sa pakikisalamuha sa iba. Maaari mo bang tukuyin ang ilan sa iyong pag-uugali at mga salita na natutuhan mo sa iyong pamilya? Magbigay ng 3. Narito ang maaaring maging sagot: pagiging magalang sa pakikitungo, pagkakaroon ng malasakit sa kapwa, at pagiging masipag sa mga gawain. Para sa 3 araw, epekto ng teknolohiya sa komunikasyon ng pamilya. Ang teknolohiya ay may malalim at malawakang epekto sa komunikasyon sa pamilya. Narito ang ilang mga positibo at negatibong epekto nito. Para sa positibong epekto, mas malawak at mas mabilis na komunikasyon. Ang mga modernong teknolohiya tulad ng mga smartphone, email, video call at social media ay nagbibigay daan sa mga mabilis at malawak na ugnayan ng pamilya sa isa't isa, kahit sa malalayong lugar. Ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng koneksyon sa mga miyembro ng pamilya na nasa iba't ibang lokasyon. Pagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya sa gitna ng paglaganap ng teknolohiya. Magkaroon ng regular na oras para sa pamilya. Magtakda ng oras kung kailan ang buong pamilya ay maaaring magsama-sama nang walang anumang distraksyon mula sa teknolohiya. Maaari itong gawin araw-araw. Sa mga oras na itinalaga para sa pamilya, siguruhing ang atensyon ng bawat isa ay nasa pag-uusap at pakikisalamuha at hindi nakatutok sa mga cellphone o iba pang gadget. Para sa negatibong epekto, pagkalimot sa personal na komunikasyon. Maaaring makalimutan ang personal na komunikasyon sa loob ng pamilya dahil sa sobrang paggamit ng teknolohiya. Ang paggamit ng mga digital na komunikasyon ay maaaring humantong sa kakulangan ng oras na nakatutok lamang sa isa't isa. Para sa positibong epekto, mabilis na pag-alam ng balita. Ang teknolohiya ay nagbibigay daan sa mga pamilya na magiging up-to-date sa mga pangyayari sa buhay ng bawat isa. Magkaroon ng bukas na komunikasyon o open communication. Itaguyod ang malayang komunikasyon sa pamilya kung saan maaaring pag-usapan ang anumang bagay. Pakinggan ang mga opinyon, mga pangangailangan at mga damdamin ng bawat miyembro ng pamilya. Para sa negatibong epekto, pagkalimot sa personal na komunikasyon. Ang sobrang paggamit ng teknolohiya, lalo na ng mga social media, ay maaaring magresulta sa pag-aaksaya ng oras ng pamilya
Sa labis na paggamit ng smartphone o computer ay maaaring mawala ang oras na maaaring ginugol para sa ibang mga gawain sa pamilya. Positibong epekto, pag-aaral. Ang teknolohiya lalo na ang internet ay nagbibigay daan sa mga miyembro ng pamilya na mag-aral at ma-access ang mga edukasyonal na sanggunian at pag-aaral mula sa kahit saan. Ito ay makakatulong sa pagpapalaganap ng kaalaman at pag-unlad ng kakayahan. Mag-set ng mga alituntunin. Magkaroon ng mga patakaran sa paggamit ng teknolohiya sa bahay. Halimbawa, maaaring magkaroon ng oras na hindi maaaring gamitin ang cellphone habang kumakain o bawal maglaro ng video games sa mga oras na pag-aaral. Ituro sa mga kabataan ang tamang paggamit ng teknolohiya. Kasama na ang online etiquette at online safety. Ang pagkakaalam sa mga panganib ng online world ay mahalaga. Mga alalahanin sa seguridad. Ang online na komunikasyon ay may mga potensyal na alalahanin sa seguridad. Maaaring ang mga miyembro ng pamilya ay ma-expose sa mga panganib tulad ng cyberbullying, online na pang-aabuso, at iba pang mga online na peligro. Suriin at paghambingin. Gamit ang Venn diagram, paghambingin ang mga positibo at negatibong epekto ng teknolohiya sa komunikasyon ng pamilya. Magtala ng 3 paraan upang mapanatili ang maayos na komunikasyon sa pamilya sa kabila ng paglaganap ng teknolohiya. Narito ang sasagutan. Atin na itong sagutan. Para sa paraan para magpapanatili sa pamilya ang maayos na komunikasyon sa kabila ng teknolohiya, una, maglaan ng oras para sa tech-free na family bonding. Pangalawa, gamitin ang teknolohiya sa tamang paraan. Pangatlo, itaguyod ang bukas na komunikasyon sa lahat ng miyembro. Para naman sa positibong epekto ng teknolohiya sa komunikasyon ng pamilya, una, mas madaling komunikasyon sa malalayong miyembro. Mas epektibong pagpaplano at koordinasyon ng mga gawain ng pamilya. At para sa negatibong epekto ng teknolohiya sa komunikasyon ng pamilya, pagkakaroon ng kawalan ng personal na interaction, pagkakabawas ng oras sa pamilya, pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan o misinterpretation. Para sa paglalapat at pag-uugnay, mga panuto o gabay, ipagtugma ang mga salita sa hanay A sa kahulugan sa hanay B. Ilagay ang titik sa patlang, pagkatapos ay sagutin ang 2 katanungan sa ibaba. Atin na itong sagutan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letrang F. Pangalawa, letrang B. Pangatlo, letrang D. Pang-apat, letrang C. At panglima, letrang A. Tingnan ulit ang mga salitang karaniwang ginagamit sa social media ngayon. Paano ito naiiba ang komunikasyon sa pamilya at sa kapwa? Ang mga salitang ginagamit na social media ay mas informal, pinaikli at kadalasang gumagamit ng mga slang, kaya't naiiba ito sa mas formal at personal na komunikasyon sa pamilya at kapwa na gumagamit ng buong pangungusap at wastong gramatika. Ito ba ay masasabing positibo o negatibong epekto? Ipaliwanag ang iyong sagot. Mahusay! Ang epekto ng paggamit ng mga salitang karaniwang ginagamit sa social media ay maaaring maging positibo o negatibo depende sa konteksto. Positibo ito kapag nakatutulong sa mabilisang komunikasyon at pagpapahayag ng sarili.
Negatibo naman ito kung nagdudulot ng maling pag-unawa, pagkawala ng tamang gramatika, o hindi pagkakaintindihan sa mas formal na pakikipag-usap. Magbigay ng mga rekomendasyon kung paano mo mapapanatiling bukas at maayos ang komunikasyon at pakikitungo mo sa iyong pamilya at kapwa sa kabila ng impluwensya ng teknolohiya kagaya ng social media. Mahusay, ugaliing makipag-usap ng personal, maglaan ng oras para sa bonding, gamitin ng wasto ang social media at maging tapat sa pakikipag-usap upang mapanatili ang bukas at maayos na komunikasyon sa pamilya at kapwa. Narito ang mga pansariling paraan sa pagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya at sa kapwa. Una, maglaan ng oras. Ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng epektibong komunikasyon sa pamilya ay ang paglaan ng oras para sa isa't isa. Magtakda ng oras kung saan ang buong pamilya ay maaaring mag-ugnayan ng walang anumang ibang distraksyon. Ito ay maaaring maging regular na meeting o bonding time ng pamilya. Pangalawa, aktibong pakikinig. Ang pagiging mahusay na tagapakinig ay mahalaga sa pagpapaunlad ng komunikasyon. Kapag ang bawat miyembro ng pamilya ay nagmamalasakit sa anumang sinasabi ng iba, mas magiging bukas ang mga linya ng komunikasyon. Huwag magkomento o magbigay ng payo ng agad-agad kung hindi ito hinihiling. Makinig muna ng buong atensyon bago magpahayag ng reaksyon. Pagsasalita ng malinaw at maayos. Ang paggamit ng malinaw at maayos na wika ay makakatulong na maiwasan ang mga pagkakamali o misinterpretasyon sa komunikasyon. Magkaroon ng respeto sa pagsasalita at iwasan ang mga pambubulas o mapanira na salita. Buksan ang pinto ng komunikasyon. Laging bukas para sa pag-uusap at pagbabahagi ng kung anuman ang nararamdaman o iniisip. Huwag itago ang mga problema o emosyon. Dapat ang lahat ay komportableng magpakita ng kanilang tunay na damdamin sa pamilya. Irespeto ang opinyon. Lahat ng miyembro ng pamilya ay may kanya-kanyang opinyon at pananaw. Mahalaga na respetuhin ang mga ito kahit pa may pagkakaiba sa mga pananaw. Ang pagpapakita ng respeto ay makakatulong sa pagbuo ng mas mainam na komunikasyon. Pagsasama-sama ng pamilya. Ang mga pamilya na may regular na bonding activities ay mas nagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng mas personal na ugnayan. Magkaroon ng mga family outings o gawain na nagpapalakas sa samahan ng pamilya. Maaaring gawin ang sabay-sabay na pagsimba, pagkain sa loob man o labas ng tahanan at iba pang katulad na gawain. Tamang paggamit ng teknolohiya. Habang ang teknolohiya ay makakatulong sa komunikasyon, siguruhing ito ay ginagamit ng balanse. Huwag hayaang maging sanhi ito ng pagkawatak-watak o kawalan ng personal na ugnayan sa pamilya. Pangwalo, pagpapatupad ng mga alituntunin sa tahanan. Mahalaga ang pagkakaroon ng mga patakaran o alituntunin sa tahanan na nagpapahayag ng respeto at pagmamalasakit sa isa't isa. Ito ay maaaring isama sa pagpupulong ng pamilya para magkaroon ng kolektibong kasunduan. Pangsyam, pagtutulungan sa mga gawain. Ang pagtutulungan sa mga gawain sa bahay ay maaaring maging pagkakataon para magkaroon ng mas kaaya-ayang ugnayan. Ito ay maaaring isang paraan ng pagkakasama at pag-aambag sa pamilya. Sa pagpapalakas ng komunikasyon sa pamilya, mahalaga ang pagtutok, pag-unawa at pagmamahal. Ang maayos na komunikasyon
ay magpapabuti ng mga relasyon sa loob ng pamilya at magpapalakas ng samahan. Alam ko, ipakita ko, balikan ang kahalagahan ng maayos na komunikasyon na natutuhan sa aralin at iangkop ito sa mga natutuhan sa iyong pamilya sa pamamagitan ng pagsagot sa gawain. Para sa ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto, sagutin ang mahalagang tanong gamit ang mga larawan at salitang napantulong sa kanan. Punan ang mga patlang ng angkop na salita. Liham ng pasasalamat. Gunitain ang mga paraan ng maayos na pagkikipag-ugnayan na iyong natutuhan mula sa pamilya na nagbunga ng maayos na relasyon at pagkikipag-ugnayan. Gumawa ng isang maikling liham ng pasasalamat para sa iyong pamilya ukol dito. Bumuo ng isang pagsusuri sa sarili sa ginawang pagtalakay sa aralin na isinaalang-alang ang sumusunod. Lagumang pagsusulit. Basahing mabuti ang mga pangungusap at piliin ang tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, bakit mahalaga sa isang pamilya na magkaroon ng maayos na komunikasyon? A. Sapagkat ang pamilya ang pundasyon ng maayos at matibay na bansa. B. Sapagkat lahat ng tao ay nagmula sa isang pamilyang may maayos na komunikasyon. C. Sapagkat sa pamilya, nalilinang ang mga angkop na gawi at pagtugon sa pakikipag-ugnayan na may pagpapahalaga sa maayos na komunikasyon. Pangalawa, alin sa mga sumusunod na gampanin ng pamilya ang nagtuturo sa mga kasapi ng mga angkop na gawi at pagtugon sa maayos na komunikasyon sa kapwa? A. Suporta at pag-unawa ng pamilya. B. Pakikisalamuha ng pamilya. C. Pagtuturo ng pamilya. Pangatlo, alin sa sumusunod na kilos at gawi ang nagpapakita ng maayos na komunikasyon at ugnayan ng pamilya? A. Pagsagot sa mga tanong ng magulang. B. Pagsasabi ng nasa isip at lantarang pagpapahiwatig ng nararamdaman sa lahat ng mga kasapi ng pamilya. C. Pagpapanatili ng malumanay na tono sa pakikipag-usap lalo na sa gitna ng maemosyong usapin sa pamilya. Pang-apat, paano maipapakita ng maayos na pakikipag-ugnayan sa kapwa? A. Pagtugon ng may layuning ipakita ang kamalian ng kapwa. B. Pagtugon ng may pagsasaalang-alang sa damdamin ng kapwa. C. Pagtugon ng may pag-usisa kung sino at ano ang tama at mali. Ang sumusunod ay mga halimbawa ng angkop na pananalita at mga paraan na maayos na komunikasyon sa kapwa. Alin ang naiiba? A. Pagpapasalamat at paghingi ng paumanhin sa kapwa. B. Pagkikinig at pagpapakita ng respeto sa opinyon ng iba. C. Pagpaparamdam at pagpapahiwatig ng pagsang-ayon at di pagsang-ayon gamit ang hugot lines. Atin na itong sagutan. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay C. Sa pangalawang bilang, letrang C. Sa pangatlong bilang, letrang C. Sa pang-apat na bilang, letrang B. At sa panglima ay letrang C. Tama o mali? Basahin ng mabuti ang pahayag. Isulat ang letrang T kung ang pahayag ay totoo o letrang M kung mali. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.
Una, ang pagkakaroon ng mga alituntunin sa paggamit ng teknolohiya sa bahay ay magpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Pangalawa, ang malayang komunikasyon sa pamilya ay nagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Pangatlo, ang malawak at mabilis na komunikasyon sa pamilya ay may negatibong dulot sa pagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Pang-apat, ang sobrang paggamit ng teknolohiya, lalo na ng mga social media, ay maaaring magresulta sa pag-aaksaya ng oras ng pamilya. Ang mga miyembro ng pamilya ay hindi maaaring ma-expose sa mga panganib sa online na komunikasyon. Atin na itong sagutan. Ang tamang sagot sa unang bilang ay T. Pangalawa, T. Pangatlo, M. Pang-apat, T. At panglima ay M. Para naman sa enumerasyon, ilista ang 5 paraan ng pagpapaunlad ng komunikasyon sa pamilya. Narito ang mga maaaring maging sagot. Para sa gawaing pantahanan o takdang aralin, panoorin ang video International Week of the Deaf People.